Senator Erwin Tulfo, Lunes na Lunes ngayon at magbubukas ulit ang Blue Ribbon Committee hearing ng flood control issue mga idol. Mga ka-Duterte, bago ang lahat, isang pagbati sa inyo, magandang araw. Ay talaga naman napakainit ang balita at laman ng social media itong mga Tulfo brothers. Mga idol, magulat ka na lang biglang bumawi at nagsorry. Isipin mo, kukwilyohan kita. 'Di ba, aarestuhin kita pati itong mga individual na senador ng majority block. Gano'n siya katapang mga idol ka Duterte. Oh, ngayon ba't biglang nag-sorry? Anong nangyari, Sir Erwin? Mga idol, panoorin natin 'tong News 5 mga ka-Duterte kasi maganda 'tong balita ngayon kasi napakainit. At Lunes ngayon, siya ang magbubukas ng Blue Ribbon Committee at siya daw ang lihitimo talaga na chairman. Sino kaya ang star witness niya? At imbitado pa ang 18 Marines, mga ka-Duterte. Panoorin natin 'tong News 5 mga idol, bago tayo na mag-react, 'di ba? Panoorin natin mabuti. Tara, let's go! Senator Erwin Tulfo sa Cayetano Block kasunod ng pagbabanta niyang ipaa-aresto sila. Giit ng senador, nadala lang siya Lakas ng damdamin magbanta. sa mga nangyayari. Narito ang frontline report. Pagpapaaresto, pagkukwelyo at pagbitbit kay Senator Alan Peter Cayetano at iba pang senador palabas ng sesyon o plenary hall ng Senado. Yan ang naging banta ni Senator Erwin Tulfo sakaling magkaroon ulit ng anyay fake na flood control scandal hearing nang hindi ang Senate Blue Ribbon Committee ang nagsagawa. Si Tulfo kasi ang chairman ng komite kasunod ng balasahan sa Senado nitong nagdaang linggo. Pero ngayon, nagsorry ang senador sa kanyang naging pahayag. Hindi raw ito dapat asal ng isang opisyal. Hindi rin daw nararapat na sabihin sa harap ng publiko. Nadala lang daw siya ng damdamin. Nagsorry rin si Senator Erwin sa publiko dahil sa mga nangyaring hidwaan sa Senado, hindi umusad ang ilang mahalagang batas. Kaya panawagan niya sa mga kapwa senador, tapusin na ang pagkakawatak-watak. Sa labas daw kasi ng Senado, ilan sa kanila ay magkakabarkada. Kaya giit niya, trabaho lang tayo. Mainit pa rin ang tensyon sa Wow pagitan ng naman, Cayetano wait lang Black at mga ng idol. Pause muna natin. Natural. Ang problema kasi dito mga ka-Duterte 'no, mahirap maging lihitimo na siya ang magiging chairman at siya yung mag-i-interview diyan, ay involved ang pangalan niya na isa siya na nakatanggap diyan sa mga maleta. Isipin mo 'yun, 'di ba? Kung siya lihitimo na chairman tapos ganyan ang nangyayari, tapos imbitado itong 18 Marines, ang pangit panoorin. 'Di ba? At isa pa, alam naman natin talaga, kahit sabihin natin wala ng Senate President, hindi na si Alan Cayetano, alam natin mismo na binoto si Alan ng 13 senador. At alam natin mismo si Gatchalian binoto noon ng 12 lang. Isipin mo binali nila yung batas, ginawa nilang mali ang tama, 'di ba? Ginawa nila yung 12 naging 13. Paano nangyari 'yun? Ay naku. Magmukha kasi tayong katawa-tawa 'pag magiging ganito kasi ngayon, Lunes na Lunes magbubukas ulit. Ang tanong ngayon, paano mangyayari yung isang akusado na involved do'n sa flood control issue at siya pa ang magiging chairman, siya mag-aano diyan, lahat siya magtatanong, gano'n? Anong mangyayari 'yun? Parang nakakatawa, mga ka-Duterte. O parang, bakit bigla siyang nag-sorry? 'Di ba, sa mga nakarang itong una pa lang na magulo ang nangyari diyan sa Senado, ang tatapang nila, ang tatapang, nanghahamon, hinahamon, parang gusto ng away, 'di ba? Dito niya nahimasmasan siguro siya bilang isang opisyal, nakalimutan niya, akala niya, 'di ba, o ano, o naramdaman niya na magbubukas kasi sila Alan at saka si ano, Senator Marcolita at alam niya mismo baka totoo na nakatanggap siya. Oh, gano'n 'yun, 'di ba?
Kasi bakit siya guilty agad o parang galit na galit at nanggigigil? Hindi pa nga nagsisimula. At ngayon lumitaw ang pangalan niya at laman ng balita ang mga Tulfo brothers, 'di ba? Ngayon nandito si Cayetano at si Gatchalian naman. Napakainit ditong issue nila patungkol itong Senate President pre tempore. Kasi pinalitan nga si Ligarda, mga ka-Duterte. Panoorin natin, tuloy natin 'tong news. Gatchalian Black kaugnay sa liderato ng Senado lalo na sa makapangyarihang Blue Ribbon Committee na siyang nag-iimbestiga ng flood control. Kahapon, yan muli ang iginiit ng napalitang majority block. Isa nga riyan si Senator Loren Ligarda, ang Senate Pro Tempore ng Cayetano Block. Walang sinumang senador ang maaaring lehitimong tumayo bilang Pangulo ng Senado batay lamang sa 12 boto. Ito ay pinagtibay sa ilalim ng 1987 Constitution. Si Loren Totoo yun mga idol kasi 12 nga lang sila yung bumoto nung nakaraan. Kahit yung pwesto ni Loren Ligarda, hindi yun lehitimo. Hindi yun parang illegal nga eh. 12 lang talaga. 13 nga ang kailangan mga idol. 'Di ba? Tapos ngayon, si Paring Cheese pa, nagbitaw na kaagad. Di mo alam kung talagang kinausap ng Malacanang ni PBBM. Wala na ngayong itong ano na 'to, wala ng Senate President, sabi niya kahapon. Hmm. Kasi pang-12 si Cheese diyan, eh. Kaya nag-oath taking ito si ano, 'di ba? Tuloy natin. Legarda po, ang inyong Senate President pro tempore. Totoo naman talaga na si Ligarda talaga ang legal na Senate President pre tempore. Siya talaga. Hindi natin alam bakit nagkakaganito. Ang kakapal talaga nila at naninindigan talaga si Gatchalian. O talagang inutusan lang siya, wala siyang magawa. 'Di ba? Kasi alam naman natin na si Gatchalian ay isang pro PBBM 'yan, mga idol. Diyan kasi sa loob ng Senado, meron na tayong tinatawag na, sabihin nating minority sila, administrasyon, oposisyon, mga gano'n ba? Kaya itong Lunes, itong araw na 'to, itong mangyayaring napakainit na issue, itong Blue Ribbon Committee hearing, ano kaya ang mangyayari? 'Di ba? Kasi kung si Erwin Tulfo at magkakatabi yan si Gatchalian, 'di ba? Parang kay Marcoleta at saka Cayetano. Gano'n ang labanan ngayon mga ka-Duterte. At ang tanong, paano lilinisin ni Erwin Tulfo? Ngayon kasi imbitado ito ngayon, yung 18 Marines. Paano kaya mga idol? Magkaharap-harap sila diyan. Ito ang pinakaabangan ngayon, 'tong araw na 'to. Kung sino talaga nagsasabi ng totoo, 'di ba? Maganda 'to at gusto ko 'yan at sana pumunta itong 18 Marines. Kasi balita, bago sila pupunta at hihingi sila ng payo kay Cayetano. Anong maganda. Kasi para sa atin, ang lihitimong Blue Ribbon Committee ay ito talaga si Marcoleta at Cayetano. Sila si si Alan naman talaga ang lehitimong Senate President. Bakit parang atat na atat sila at gusto nilang mamuno agad? Palitan na agad ang liderato, 'di ba? Tuloy natin. Pero sagot sa kanya ni Senator Sherwin Gatchalian at ngayon acting Senate President at Senate President Pro Tempore, Of course, we respect her opinion, but matibay rin ang opinion ng Integrated Bar of the Philippines, yung Association ng mga Law School Deans, of course, yung mga former Senate President, nagsalita rin sila. So, para sa akin, no, my personal opinion, mas mabigat yung opinion nila dahil yung mga ganitong bagay pinag-aaralan nila. Of course, si Senator Alan Peter Wait lang mga idol. Ang ibig sabihin kasi ni Gatchalian, itong mga law school, mga professor, 'di ba? Yung mga sinasabi niya,
mas pinapaboran kasi siya sa mga itong nangyari. Siya daw ang magiging ano na, 'di ba, parang vice president, parang gano'n kumbaga. Vice ano diyan, sa loob ng Senado. Kasi 'pag wala ito si Alan mga idol, siya magiging acting temporarily na Senate President, parang gano'n 'yun. Mayroong presidente, vice president. Pinaboran ito ng mga abogado, mga law school, mga gano'n. Eh, isipin mo 'yan. Ibig sabihin yung batas binali niyo, 'di ba? Tapos yung 12 naging 13, yung mali naging tama. Paano nangyari yun, mga idol? Ay naku po. Madaling sabihin ito pinaboran sila. Baka takot din sila. Oh, bakit si Cheese ngayon biglang kambyo? At alam naman natin na si Cheese Whiz ay may 5 kaso. May 5 kaso si Cheese Whiz mga ka-Duterte. Alam natin lahat 'yan. Ay naku po. Eh, 3 doon, naareglo na raw. Tuloy pa natin 'to, itong balitang 'to ngayon. Cayetano naman muli ring iginiit ang kanyang liderato sa kanyang Facebook Live. The Senate shall elect its president and the House of Representatives its speaker by a majority vote of all its members. Iba po yon sa sinasabi dito, a majority of each house shall constitute a quorum to do business. Meron din siyang payo kay Senator Gatchalian. Mag-ingat si Senator Win kasi maganda naman future niya. Huwag ka magpagamit sa Malacanang at dun sa mga kasamahan mo. Kahit Tama. binibigyan ka ng high position. Tama yung sinabi ni Cayetano, huwag siyang magpagamit sa Malacanang at saka sa kasamahan mo. Kasi may future talaga siya. Totoo yung sinabi niya. Kasi diyan sa Senado, ang nakita ko ito kay Gatchalian, tahimik lang 'to eh. Wala siyang parang hindi naman totally siya na one-sided. Parang ano lang siya, sumasabay sa alon. Hindi naman sa sinasabing namamangka siya. Sumasabay lang siya. Kung ano yung parang tingin niyang, okay, tama. Ngayon kasi, siguro parang ang usapin kasi dito sa loob ng Senado ay itong impeachment. Mainit itong mga ka-Duterte. Alam nating lahat nito ay numero talaga ang labanan dyan. 'Di ba? At kita nyo naman, wala na si Jinggoy. Tapos ilang senador dyan ay magkakaroon pa ng kaso. 'Di ba? Sino kayang isusunod kay Jinggoy? Si Joel. O wala na. Kaya ngayon, ang payo nito ni kasi ramdam naman kasi natin mga ka-Duterte. Kaya sinabi na ni Alan Cayetano, huwag kang magpagamit sa Malacanang. Walang iba ang may utos yan, sa taas talaga. 'Di ba? Ingat lang si Gatchalian sa mga mangyayari. Mahirap yan, mahirap gamitin ka ng itong admin ngayon. Kawawa. Kawawa tayo mga Pilipino, number 1 dyan. Isipin mo, Erwin Tulfo biglang nag-sorry. Ano kayong nakain? Kasi napakainit ang balita niya sa social media. Lahat mukha ng two brothers. 'Di ba? Sila yung mga laman ng balita kumpara kay PBBM, kay speaker. Kaya grabe manghamon, ang tatapang eh. Tuloy natin. Dito, sinabi rin ni Cayetano na handa siya makipag-usap kay Gatchalian. Napakahirap po, but I'll offer you a solution, Senator Win. Mag-meeting tayo, may naiisip akong solusyon. Mahirap humanap tayo ng solusyon kung sino ang tunay na Senate President kasi yung 3 libro na hawak ko ay nagsasabing yung legitimate Senate President, yung nahalal nung 13. Pero si Senator Ping Lacson na parte ng Gatchalian Group may patutsada kay Cayetano. Giit niya, Executive Department, House of Representatives, Integrated Bar of the Philippines, law deans, law professors at mga dating Senate President ang hindi kinikilala si Cayetano bilang leader ng Senado. Tanong niya, who is he? San si Lacson, pinasaringan niya na kung mahina sa batas at katotohanan, mag-Facebook Live na lang. Samantala, tuloy naman ang hearing ng Senate Blue Ribbon bukas sa pangunguna ng Senator Erwin mula sa Gatchalian Block.
Imbitado ulit ang 18 nagpakilalang dating bagman ni Zaldico. Lahat din daw ng senador pwedeng dumalo. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Hanggang dito na lang mga ka-Duterte. Nako, itong araw na to ay Lunes na Lunes. Tingnan natin kung ilan yung mga senador ang dadalo mga ka-Duterte. Mainit ito, mga usaping flood control. Pera ng bayan ang pinag-uusapan natin dito. At ano kayang mangyayari dito sa 18 Marines? Pupunta ba talaga sila or hindi? Para sa akin, mas magandang pumunta talaga sila para matapos na at ang init ng balita nila. Tuloy-tuloy dapat. Ganito ang magandang usapin. Kung sino talaga ang mga tunay dyan na nakatanggap. At kung totoo talaga lahat itong mga sinasabi na nasa affidavit ng sinabi ng mga 18 Marines. 'Di ba? Ang nakakatawa lang kasi diyan, si Erwin Tulfo kasi nabanggit ang pangalan niya. Walong maleta ang natanggap niya. O, 'di ba? At alam natin mismo at ramdam natin mismo na sila mismo noon at nahinto ang flood control hearing itong Blue Ribbon Committee. Ngayon lang ulit-ulit na nagbukas dahil kay Cayetano at Marcoleta. Oh, bakit ayaw nilang pag-usapan noon? Tingnan natin. At nag-sorry naman siya. At tanggap naman ni Cayetano ang sorry niya. Kasi si Alan Cayetano ang tinutukoy niya talaga. At hinahamon niya. Isipin mo, kukulyuhan ka. Aarestuhin pati itong mga individual na senador. Ang tapang mga idol. Sabi pa ni Ben Tulfo, sino ang magiging star witness niya? Itong mga kongresista o itong mga mahilig mangikil? Magkakapatid. Ito ay ano lang, siguro nagbiro lang siguro itong kapatid niya. Ay, nako po. Tingnan natin to ngayong araw na to, Lunes na Lunes. Ay, we'll see mga idol. Anong mangyayari itong araw na to? Abangan natin to at huwag tayo kukurap itong nangyayaring hearing. Kasi patungkol to, baka pagdating ng panahon, baka sa Duterte na naman nila isisisi lahat. Kawawa naman si Inday Sara nito mga idol. Talaga namang nagtatrabaho na mabuti ang Duterte. Tatay Digong sakripisyo. Buhay niya, sarili niya. Nandun na sa dahig. Inday Sara. Ang Duterte ay nagtatrabaho para sa bayan. Kaya ang ganda ng Davao eh. Di ba? Kung gusto natin gumanda ang Pilipinas, Davao City. Duterte. Di ba? Naramdaman na natin noon yan. Paulit-ulit na lang natin to sinasabi hanggang sa magsawa sila lahat. Di ba? Sa ginawa ni Rodrigo Duterte sa panahon ng Duterte administrasyon, proud lahat. Lahat masaya. Maayos na pamumuno, 'di ba? Magandang benepisyo sa sundalo, pulis, lahat, opisyal, sa mga hospital, mga public servant, maganda. Kahit pandemic, ba ang saya-saya. Kahit yung mga atleta, kita nyo naman, proud tayo noon. Daming mga project. Nagkaroon ng subway na ganyan, until now, ginagawa. Di ba? Ganun dapat. Ganyan dapat masaya. At ang nakikinabang, ang taong bayan. Pang long life. Hindi yung puro ayuda. Huwag tayo dun. Temporary lang yan. O anong nangyayari sa bigas? Sa eleksyon lang. Until now, 20 kilong bigas. Nasaan na? Wala. Puro pangako. Walang nangyari. Doon pa lang, makikita mo na yung ugali. Kung totoo, hindi ang mga, di ba, mahirap magsalita eh. Ganun yun. Hindi yun pang long life, temporary lang yun, pansamantala. Eleksyon lang, hindi nga lahat, hindi nga buong Pilipinas nakatanggap. Alam nyo na yan, at alam natin lahat na ang Duterte ay nakikipaglaban para sa bayan. Yun lang yun. At sana itong Senado, magkaroon ng lehitimo talaga na chairman. At walang iba, si Cayetano talaga ang may kakayanan dyan. At alam nating lahat na si Cayetano, merong ganun. Abogado, mga idol.
hindi nagkukunwaring abogado. Ganun, at hindi nagkukunwaring magaling. Hindi nagkukunwaring maraming alam. Ganun. Alam natin lahat yan, mga idol. Ay, grabe naman tong mga ibang senador kasi akala mo, di ba? Oh, subiri. Akala mo, ano, ay, tingnan natin sa susunod. Sa 2028 na lang tayo magkita-kita lahat, mga ka-Duterte. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Mag-ingat at subaybayan natin tong mga mangyayaring mga balita. Di ba? Itong mga nangyayari ngayong flood control issue. Itong mga anomaly. Di ba? Itong impeachment ni Inday Sara. Itong mga senador. Minority man o majority. Kasi malalaking tao na nandyan ng mga nabanggit ng 18 Marines. Ako. Hindi lang basta-basta, pati presidente, speaker. Kasama sa mga nabanggit. Isipin mo yan. Okay? Mga idol, mga ka-Duterte solid, mag-ingat. Huwag tayong maging maras. Diyan sa Senado, alam naman natin dyan, maraming mga nakaabang. At sana magkaroon tayo ng peaceful na pagrarally dyan at pagsama-sama at pagkakaisa. Okay? Kasi Duterte ang ang pangalan ang We are Duterte supporters. Mahirap maging maras kasi Duterte maapektuhan. Okay? Mag-ingat at maraming salamat. Mag-comment at mag-like at mag-share dyan kayo kung anong masasabi nyo kay Tulfo. Thank you. Maraming salamat sa nag-follow at nag-subscribe, mga idol, mga ka-Duterte solid. Ingat kayong lahat. Goodbye.